Okay, handa na ba kayo? Kasi yung kwento natin ngayon, parang action movie, pero totoong totoo. Meron tayong isang napakaliit na army, tapos ang kalaban nila isang dambuhalang hukbo. Meron ding isang hari na, nako, nagkamali ng malaki. At isang prinsipe na siyang nag-save the day. Sige nga, isipin mo to ha. Ikaw, kasama mo lang yung best friend mo. Tapos, ang kalaban nyo, isang buong army. As in, sobrang dami, hindi mo na mabilang. Anong gagawin mo? Matatakot ka ba? Medyo nakakakaba, di ba? Well, ganyan na ganyan yung sitwasyon sa kwento natin. So ito na yung laban. Sa isang panig, andyan yung hukbo ng Israel, nanginginig sa takot. Halos wala pang armas. Tapos sa kabilang panig, yung mga Filisteo, isang higanting army, super handa. Sa tingin pa lang, parang imposible ng manalo. Para mas maintindihan natin kung gaano kalaki ang problema, tingnan niyo to. Yung army ng Israel, ilan lang sila. Tapos, ang sandata nila, 2 espada lang. 2, para sa buong hukbo. Samantalang yung mga Filisteo, naku, isa silang super army talaga. At hindi lang yan, yung mga karwaheng pandigma nila, 30,000. Grabe, 30,000. Ang hirap i-imagine yan, di ba? Sabi nga sa kwento, para silang buhangin sa dalampasigan sa sobrang dami. Talagang nakakapanik isipin yung dami nila. So, syempre, anong nangyari sa mga sundalo ng Israel? Natakot sila big time. Ang dami sa kanila tumakbo na lang. Nagtago sa mga kuweba, sa mga butas sa lupa, kahit saan makapagtago lang. Kasi para sa kanila, wala na. Talo na sila. Game over na. Dito na ngayon papasok sa eksena, yung leader nila, si Haring Saul. Siyempre, lahat ng tao sa kanya nakatingin. Anong gagawin ng hari? Kaso, imbes na magpakita ng tapang, mukhang kinakain na rin siya ng kaba at takot. Kasi may isang simpleng-simple lang na utos sa kanya yung propetang si Samuel. Sabi niya, maghintay ka ng 7 araw, darating ako. 7. 7 araw lang. Pero habang lumilipas yung mga araw, si Saul hindi na mapakali. Inip na siya. So ano ba yung hinihintay nila? Ito yung tinatawag na burnt offering. Isa itong super special na seremonya para humingi ng tulong mula sa Diyos. At sobrang importante nito na ang propeta lang, si Samuel lang ang pwedeng gumawa. Rule yon, bawal ang iba. Pero si Saul, ayun na nga, dahil sa takot at pagkainip, hindi niya na nahintay si Samuel. Sinira niya yung rule, ginawa niya yung seremonya ng mag-isa. At alam niyo kung ano yung pinakamatindi? Sakto, pagkatapos niyang gawin yun, biglang dumating si Samuel. Ang sama ng timing, di ba? Siyempre, galit si Samuel. Sabi niya kay Saul, napakalaking kahangalan ng ginawa mo. Ang ginawa kasi ni Saul, pinakita niya na mas pinakinggan niya yung takot niya kesa magtiwala sa plano ng Diyos. At yung maling desisyon na yun, may malaki itong consequence. Pero hindi pa dito nagtatapos yung kwento, kasi meron pang isang leader, at siya yung tunay na bida para sa akin dito, yung anak ni Saul, si Prinsipe Jonathan. Kasi siya, ibang-iba yung nasa isip niya, meron siyang isang napakatapang na plano. Habang yung tatay niya nagpapanik, si Jonathan, kalmado lang. Kasi ang paniniwala niya, kahit 2 lang tayo, kung tutulungan tayo ng Diyos, kaya nating manalo. Para sa kanya, wala sa bilang yan, nasa tiwala. Wow, ang layo sa tatay niya, no? So, ano yung plano niya? Parang secret mission talaga. Ito, step by step. Una, tatakas siya ng palihim kasama lang yung tigadala ng armas niya. Pangalawa, hihingi siya ng secret sign mula sa Diyos. Pangatlo, aakyatin nila yung super tarik na bangin. At pang-apat, boom! Surprise attack sa mga kalaban. Galing, di ba? At dito na tayo sa pinaka-exciting na part. Paano mananalo ang 2 bayani laban sa isang buong hukbo? Parang imposible. Pero tingnan natin kung paano nila ginawa ang imposible. Eto na, sumugod si Jonathan at ang kasama niya. Tapos, bigla, nagkaroon ng lindol. Nayanig yung bugong lugar. Dahil dyan, yung dambuhalag hukbo ng mga Filisteo nagkagulo. Nagpanik sila. Sa sobrang taranta, sila-sila na yung nag-away at nagpatayan. Yung mga Israelita na nagtatago, nung nakita nila yon, lumabas na sila at sumali sa gulo. At sa huli, nanalo ang Israel. Grabe yung nangyari. Hang galing ng pagkapanalo, no? Dapat celebration na. Pero si Haring Saul hindi pa tapos gumawa ng problema. May ginawa na naman siyang isang desisyon na, nako,
muntik pang ikapahamak ng bida natin. Kasi sa gitna ng laban, biglang nag-utos si Saul. Isang medyo kakaibang utos. Sabi niya, bawal kumain, walang kakain kahit ano hanggang mamayang gabi. Bakit? Kasi gusto niya na siya yung bida. Gusto niyang masabi na dahil sa kanya at sa utos niya, nanalo sila. Medyo selfish, di ba? Ang problema, si Jonathan, yung hero natin, hindi niya narinig yung utos. Lumalaban siya eh. So pagod mapagod siya, tapos nakita siya ng pulot. Siyempre kumuha siya ng konti para lang may lakas. Wala siyang kaalam-alam na may rule pala na sinira. Nung nalaman to ni Saul, ano sa tingin niyo ginawa niya? Imbes na matuwa at pasalamatan si Jonathan, naggalit pa siya. Gusto niyang parusahan yung sarili niyang anak dahil lang sa konting pulot. Grabe yung pride, no? Buti na lang yung mga sundalo pinigilan siya. Sabi nila, teka, siya yung bayani, hindi pwedeng ganyan. So, sa kwentong to, sobrang linaw, di ba? Nakita natin yung dalawang klase ng leader at dalawang magkaibang desisyon. Ano kaya yung aral na pwede nating makuha dito? Tingnan nyo tong comparison. Sobrang klaro. Si Haring Saul, yung tatay, takot at inip ang nagpatakbo sa kanya. Ang resulta, pinalala niya lang ang sitwasyon. Si Prinsipe Jonathan naman, yung anak, tiwala at tapang. At anong resulta? Niligtas niya yung buong bansa. Mag-ama sila, pero parang gabi at araw yung pagkakaiba nila. Kaya ngayon, yung tanong ay para sa atin, para sa'yo. Kapag may dumating na malaking challenge sa buhay mo, yung mga nakakatakot na problema, sino ang mas gusto mong tularan? Gusto mo bang maging tulad ni Haring Saul na nagpadala sa takot? O gusto mong maging tulad ni Prinsipe Jonathan na kumapit sa tiwala? Magandang pag-isipan.